Mariing kinondena ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ang pananambang sa isang doktora sa Buluan, Maguindanao del Sur na malubhanyang ikinasugat. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang gunman matapos subuko ang dalawa nitong kasama. Narito ang ulat. As a father, I demand justice for Dr. Charmaine Ceballos Baroquillo. Ito ang marubdob na panawagan ni Oliver Baroquillo sa kanyang Facebook post para sa anak na si Dr. Charmaine Baroquillo na biktima ng pamamaril sa Buluan, Maguindanao del Sur noong gabi ng February 3. Volunteer doctor sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ang 27 taong gulang na si Dr. Baroquillo. Nakakasumpa pa lang sa PRC bilang newly licensed physician nitong December 2023. Doktor ka? Easy, magkakita. Motor man, doon motora. Batay sa investigasyon, nagmamaneho ang doktor sa National Highway nang tangkain siyang pahintuin ng tatlong gunmen na sakay ng motorsiklo at nagpaputok pa ng warning shots. Dinangkang makatakas ng doktora pero naabutan siya ng mga salarin at 3 beses na pinaputukan. Sa kabila ng tinamong tama sa balikat at lower back na tumagos sa kanyang spinal cord, nagawa pa rin niyang magmaneho palayo sa mga gunman at makarating sa harapan ng Buluan District Hospital. Doon na siya nawala ng malay hanggang mabangga ang isang tricycle at isang bahay. Masakit para sa ama ni Dr. Baroquillo ang nangyari sa anak. Saksi siya sa di matatawaran at walang humpay na determinasyon ng anak para maabot ang pangarap. Tiniis din nilang mag-asawa ang malayo sa anak para magtrabaho bilang mga OFW para may sa katuparan ang kanyang ambisyon. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa PNP ang pagresolba sa pamamaril kay Dr. Baroquillo. He made mention yung nangyari nga doon sa babae, yung kay doktora, yung pinalop niya. 12 araw matapos ang pamamaril, sumuko sa pulisya ang dalawa sa mga gunman na mga menor de edad. Sasampahan sila ng mga reklamong attempted robbery at frustrated murder sa piskalya. Napag-alaman ding sangkot sila sa serye ng robbery at pagpatay sa Buluan at mga karatig bayan. Ikinasa na rin ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office ang manhunt operation para sa ikatlong suspect. After that incident, we intensified our checkpoint operations and police visibility patrol, particularly along the National Highway, Paglas and Buluan municipalities. Samantala, mariing kinundena ni Vice President Sara Duterte ang pananambang sa government physician. Sabi niya, walang sino man sa atin, lalo na ang mga responsableng mamamayan at kawani ng pamahalaan na katulad ni Dr. Baroquillo ang dapat dumanas ng karahasan sa kamay ng mga kriminal. Dinuligsa naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang karahasang sinapit ng doktora. Ayon sa kalihim, kulang na nga ang health workers ng Pilipinas dahil sa pangingibang bansa ng ilan at ang mga katulad ni Baroquillo na piniling manatili sa bansa, nagiging biktima pa ng karahasan. Una nang nag-alok ng 1 milyong pisong pabuya si Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadatu sa sinumang makakapagturo sa mga responsable sa pamamaril. Government worker na ang tinatamaan at hinaharas ng mga kalaban. Hindi tayo papayag doon na apiin lang ang ating mga service providers, na hahamakin lamang ang mga taong may puso para sa taong bayan. Oo, kailangan yan. Kailangan yan. Kasi ibang usapan na ang mga kriminal nandyan na ang inaatake yung mga taong may puso para sa taong bayan. Samantala, sumailalim sa isang operasyon sa balikat si Dr. Baroquillo. Muling nanawagan ng dasal sa publiko ang kanyang pamilya para sa tuluyan niyang paghilom mula sa dinanas na trahedya. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.